The World of Ideas, Lesson 8. So, dito nakalagay, the global media cultures. So, sinasabi doon sa ating isang reference sa module bilang intro, globalization and identity, globalization and human rights, globalization and culture, or globalization and terrorism are some concepts related to the study of globalization by many scholars. Among these concepts, the one that offers special insight is globalization and media. Kaya nga, yung ating bibigyan ng emphasis ngayong araw is we're going to talk about globalization and media or global media cultures. So, nakalagay dito, situation created through globalization and media make people conceive they belong to one world called global village. So, kumbaga, the fact na we are using a media or we are being a part of media, it could be social media, mass media. Kumbaga, nagbubuklod tayo, mga tao, regardless kung saan tayong lupalop lugar naroon. Okay. So, ibig sabihin, halimbawa, kapag ka sa ibang bansa, nalalaman natin yung balita kung ano na ba yung sitwasyon. Halimbawa, yung tension lang, like yung mga war or kung ano man na nangyayari sa ibang bansa. In that way, through panonood, through pag-aalam sa kung ano yung nangyayari sa ibang lugar, para bang nakikilahok tayo indirectly. 'Di ba? Ganun ang idea. Okay, kahit naman sa ibang bagay, 'di ba? Halimbawa, ito real life situation. Kapag ka, halimbawa lang may nangyari doon sa kalsada. 'Di ba? May aksidente or something or may nag-aaway. So the fact na ikaw ay nanonood, the fact na ikaw ay naririnig or nakikinig, okay, doon sa pangyayari, actual. So, para bang indirectly involved ka doon sa situation na yon. Okay, that's the thing, na ating sinasabi. Now, the thing is, parang inire-relate natin doon sa idea ng global village. Situation created through globalization and media make people conceive they belong to one world called global village. So yung global village na sinasabi natin, a term coined by Marshall McLuhan in the early 1960s, a Canadian media theorist to express the idea that people throughout the world are interconnected through the use of new media technology. So, kumbaga tayo ay nagbubuklod-buklod, tayo bilang mga tao, regardless kung nasa anong lugar tayo, because sa paggamit ng mga new media technologies, such as mga television, radio, or even social media, na Facebook, Twitter, Instagram, etc. Okay, 'di ba kapag kasi sinabi natin ng mass media, more on television, radio, okay, ano pa, mga ganon, kapag ka sinabi natin mass media or even magazine, if I'm not mistaken, Whereas kapag ka naman sinabi natin social media, we have Facebook, Instagram, X, or Twitter, okay, to name a few. So that's the thing, So nagiging interconnected tayo sa paggamit ng new media technologies. Okay, so yun lang yun sa ating unang paragraph. Okay, medyo mahaba na kagad ng konti yung ating explanation. Now, next, we have here, according to scholars, the world is globalized in the 1900s upon the advancement of media and transportation technology. Tunay naman yon, di ba? Noong 1900, so para bang doon nagsimula na umusbong yung advancement of media. Let's say nagkaroon ng ano ba, cellphone or television or radio, Dahil mga nauna pa nun ngayon is television, radio, no?
So yung cellphone hindi gaano na masasabi natin nag-originate noong 19 something, ano? Okay. So, the thing is, nakalagay dyan, advancement of media and transportation technology. So, aside from media, we also have transportation technology. Nagkaroon ng mga sabihin na natin jeepney, ano? So, yung mga ganon, ano? At saka yung mga bus. So, something like that. So, kumbaga nag-globalize, okay, yung way or mode of transportation through the use of makabagong transportation, ano? Something like that. Now, changes in migration patterns where people move easily and advancement in media which brought changes to human life heightened globalization. Okay, huwag na natin patagalin pa, no? So dito, nakalagay, ano, global media cultures create a continuous cultural exchange in which crucial aspects such as identity, nationality, religion, behavioral norms, and way of life are continuously questioned and challenged. Tunay naman yon, ano, dito nakalagay is global media cultures create a continuous cultural exchange. Kaya nga, yung halimbawa, yung usaping identity na lang. So, yung ating identity, nauhubog yan, isa na rin dahil sa environment natin. And halimbawa, sa paggamit ng mga media or new media technologies like, for example na rin, yung mga social media, kumbaga, nahuhubog yung kultura natin, nagkakaroon ng cultural exchange na tinatawag. Let's say, for example, sa tunay na buhay, pagkakaalam ko, yung mga K-pop, K-drama, so nag-start siya sa mga, syempre, napapanood natin sa internet, ano? Okay, sa social media. So bago pa siya matelevise or mapalabas or sabihin na nating mapabalita ano sa television. Okay? So in that way, global media culture create a continuous cultural exchange. Hindi lamang doon, maging sa ibang mga iba pang way of life natin. No? So, sa kung ano yung nakikita natin, napapanood natin sa media. Okay? Na nagpo-form sa ating identity, nationality, religion, behavioral norms, and way of life. Okay? So these cultural encounters often involves the meeting of cultures with a different socioeconomic base, typically a transnational and commercial cultural industry on one side and a national publicly regulated cultural industry on the other side. Okay. So, next we have here, basahin ko lang globalization and media. Globalization, which refers to economic and political integration on a world scale, has a crucial cultural dimension in which the media has the central role. In that sense, media globalization is about how most national media systems have become more internationalized, becoming more open to outside influences, both in their content and in their ownership and control. Okay? So next, ito na, 5 time periods in the study of globalization and media. So una, oral communication. So sa oral communication, sinasabi dito ano na globalization as a social processes is characterized by the existence of global economic, political, cultural, linguistic, and environmental interconnection and flows that make the many of the currently existing borders and boundaries irrelevant. Ano? So, sa mga nagte-take down notes, ano, take down notes na to. Of all forms of media, human speech is the oldest and most enduring. Ulitin ko lang. Of all forms of media,
human speech is the oldest and most enduring. Last na, no? Of all forms of media, human speech is the oldest and most enduring. So humans are allowed to cooperate and communicate through language. Human ability to move from one place to another and to adapt to a new and different environment are facilitated by the sharing of information of other peoples. So dito, we're talking about the use of language. Ano? Pero una sa lahat, sabi nga natin, in connection to oral communication, ibang katawagan, human speech, sinasabi na oldest and most enduring of all forms of media. So, tunay naman yon, di ba? So, halimbawa, yung way ng share, exchange natin ng information or knowledge is through the use of oral communication. Kahit naman ngayon, di ba? So, ako ngayon, syempre, nagsasalita verbally. Oral communication, nagkakaroon ng sharing of information. The thing is, nung dati kasi, wala pa nung mga pagsusulat, ano? So, hindi pa maalam yung mga Asian people, prehistoric people noon na magsulat, Something like that, na makipag-communicate through pagsusulat. So, the thing is, ang ginagamit is oral communication. Hindi ko alam kung paano nag-uusap noon yung mga talagang sinaunang tao, na hindi maalam magsulat, totally, as in, kundi nakikipag-usap lang. Hindi ko alam kung ano yung way, or I mean, yung paraan ng pagkikipag-usap nila, pakikipag-communicate. Pero the thing is, nauna pa nga, yung oral communication when it comes to the media, Alright. Now, the thing is, halimbawa lang to ha, si Socrates. Si Socrates is kilala na popular na philosopher sa kanyang times and kahit sa panahon ngayon, di ba? So, pagkakatanda ko ganito, yung kanyang mga teachings ay hindi niya naisulat ng kanyang sarili. Ibig sabihin, yung mga kanyang teaching, mga kanyang pagtuturo, sa kanyang mga mag-aaral, sa mga kanyang student, is na-transfer niya sa oral communication or verbally. So, wala talaga siya as in sa pagkakatanda ko, sa pagbabasa ko sa kanyang parang biography or history, So, yung bang idea na wala siyang naisulat na sarili niyang katuruan, parang ganon. Kundi, ang mga nagsulat, is yung kanyang student, like Plato, parang ganon. So, yeah, that's the thing, na ating sinasabi. So, now, languages as a means to develop the ability to communicate across culture are the lifeline of globalization. So, kumbaga, napakahalaga yung lengguwahe na ating ginagamit. So, without language, there would be no globalization and vice versa. Without globalization, there would be no world languages. So, tunay naman yon. So, hindi kumakalat yung mga knowledge, yung mga information without communicating it, without the use of the language na appropriate dun sa mga tao or mga tagapakinig, something like that. So, language is very important. Languages as a means to develop the ability to communicate across culture are the lifeline of globalization. Kahit naman sa sa totoong buhay. I mean sa real life situation. So kumbaga yung paggamit natin ng lengguwahe, paggamit natin ng kung anumang dialect, kung ano man siya, in a way na para makipag-communicate sa ibang tao is napakahalaga. Okay? Halimbawa, real life situation. Sa pamilya mo, okay, sa kaibigan mo, okay, or even kung yung iba may jowa or something, So, the point is, yung communication is very important, So, parang ganun, yung use of languages. Kasi kapag walang communication, ang nangyayari kasi niyan is, yung bang parang nagkakaroon ng misinterpretation. Ganon kasi yan sa tao. Yan din yung parang observation ko. Like, alam ba, kapag walang communication, nami-misinterpret ka ng ibang tao na kalay ganito ka or what kasi walang communication. Something like that.
kahit sa ibang mga bagay, ibang pagkakataon, ibang panahon. So, kumbaga, nagkakaroon ng parang labeling or something na, ganito siya or what or kung ano man, ano? Kasi nga, non-communication. Kahit naman sa ibang, sabi ko nga, ibang mga instances, halimbawa sa kapamilya nyo or what, ano? So, mahalaga rin naman, syempre, yung mga ganyang pagkakataon, ano? Okay, na may communication na maliwanag. Okay? So, ayun. Para merong pagkakaintindihan. And, yun. Minsan kasi, alam ba, pagka paraan ng pagsusulat as compared sa pananalita mo verbally, kaiba talaga yon, no? Okay, kalimitan, alam ba, nami-misinterpret ka, alam ba, may sinulat ka na something. Tapos, dahil hindi kita reaction mo or yung iyong feelings, yung iyong emotion, so, may misinterpret ka kasi naisulat mo lang siya, akala galit ka or what, ano? So, something like that. Yung mga ganong instances, ano? So, my point is very important. Yung oral communication, okay, yung mga ganyan. Yung language na ginagamit. So, next. Ngayon, now that we're talking about language, we're talking about oral communication na sabihin na natin unang way ng pakikipag-communicate sa ibang tao is, ang next naman dyan is yung writing or tinatawag natin na script. So dito sa script, writing is humankind's principal technology for collecting, manipulating, storing, retrieving, communicating, and disseminating information. By the way, medyo bagalan ko palang pagsalita ko, medyo napapabilis yata ako, Alright, so, writing may have been invented independently 3 times in different parts of the world. In the Near East, China, and Mesoamerica. So, writing is a system of graphic marks representing the units of a specific language. Cuneiform script created in Mesopotamia, present-day Iraq, is the only writing system which can be traced to its earliest prehistoric origin. So, dati kasi ang tawag is Mesopotamia. Ngayon naman, tinatawag siyang Iraq. So, doon daw nagsimula yung first writing system, doon sa Iraq or Mesopotamia. So, na tinatawag na cuneiform script. Humans communicate and share knowledge and ideas through script, the very first writing. The origin of writing was in the form of carvings such as wood, stone, bones, and others. So, ganun pala yon. Yung way ng pakikipag-communicate ng pagsusulat is una muna pala ay naisusulat siya sa mga bato, okay, naisusulat siya sa kahoy, even sa buto, and others. So, ganun pala yung parang surface na ginagamit sa pagsusulat. So, kung babalikan ninyo, dun sa um, discussion sa Art Apre, bagaman hindi pala akong inyong instructor yat, hindi nga pala akong instructor nyo, Pero the point is, meron dong binabanggit na let's say for example, ang pinakaunang artwork is yung mga cave painting, in which sa kuweba mismo, doon iniuukit yung artwork na ginagawa, doon sa wall, okay, something like that, na connected dito sa nakalagay na pwedeng origin of writing was in the form of carvings. Then, carvings then. So, pero dito naman is such as wood, stone, bones, and others. So, sabi nga natin dun sa ating discussion nung nakaraan, pagkakatanda ko, halimbawa, yung mga, hindi ko pala alam kung dito nga yan. Sa Art Apre pala yan. Yung mga Code of Hammurabi, Okay? Code of Hammurabi, tapos yung Art of Covenant ni Moses, So, kumbaga yung mga nauna na way ng pagsusulat is sa bato. Okay? Code of Hammurabi, yung mga laws na 200 plus ay nakasulat yan sa bato. Okay? Tapos yung kay Moses, Art of Covenant, doon sa tablets.
ibig sabihin bato siya, no? Na ganon. Alright. So, doon na isulat yung mga batas, ano? So, the same thing doon sa idea na cuneiform script. Anyway, dito para magkaroon kayo ng idea ng itsura ng cuneiform script, so ito yon. Kumbaga siya ay clay tokens or clay tablet pala kung tawagin. Used for record keeping, accounting, and administrative purposes. Okay, ulitin ko lang ha. Used for record keeping, accounting, and administrative purposes. So ito nga yung pinakauna na writing system. We have cuneiform script. Okay, na-originate siya sa Mesopotamia noong 3,200 BCE. Around like that, ano? So, ibig sabihin, halimbawa, parang mukhang asterisk. So, ang basa dyan, an. Pero ang meaning niyan is sky, heaven. Yun ang aking pagkakaalam, ano? So, halimbawa naman, let's say, sag. Or ito na lang, kag pala. Kasi maaaring iba kasi ang basa dito, merong ganitong symbol sa G na parang may tuldok. Ano? Ito na lang, kag. Kumbaga, ang kag ay ibig sabihin daw is mouth. Okay, pero ito yung symbol niyan pagka sinulat. Ano? So, yun sa cuneiform script kung tawagin natin. Okay na? Next. Ito naman, hieroglyphs. So, sa hieroglyphs, kung yung kanina Mesopotamia at around 3,200 BCE, ngayon naman sa ancient Greece, ancient Egypt. Ancient Egypt siya, in which, ito naman, a stylish picture of an object representing a word, syllabus, or sound. Ibig sabihin, based dun sa symbol na nire-representa, let's say for example, itong L, lion. So, itong L, lion, nare-representa mismo yung word na lion. Whereas itong iba, hindi ko na alam kung paano. Like, for example, yung sound or yung syllable, okay, na nare-represent ng object, ng animal, na kung ano man siya, no? Or even insect or kung ano man. So yun sa hieroglyphs. Ito naman ay sa ancient Egypt at around 3,000 BCE. So yun din yung pinakauna na writing system. Alright? Next. Okay na tayo dyan, ha? So, dito naman, nakalagay sa ibaba, the medium that drove humans to globalization was the script of ancient Egyptian, written in papyrus or plant. So, ito kasing papyrus or plant, syempre gawa nga, So, dito unang isinusulat din yung mga, let's say, mga sacred text or religious text like Bible dito sa papyrus. So, yung papyrus is galing siya sa papyrus plant. Yung dahon daw. Sabi nung iba, dahon daw eh. Sabi ng iba is yung parang plant or something, But the thing is, basta yan ay galing sa papyrus plant. Tapos, in-extract siya, kinompress, etc. Tapos, ayun, para siyang nakapag-produce ng parang ancient na papel, Okay, makalumang papel. And doon sinusulat. So, yung mga sacred text, yung mga Bible nga, ang ating pagkakatanda ay doon na isulat sa papyrus. Okay. Now, the thing is, halimbawa, sa usaping mga sacred text, yung mga Bible, ang mga pinakaunang version dyan is yung King James Version. Okay? So, ibig sabihin, ako konti pa yung parang lagay na other information or word dun sa King James Version. Kasi yun yung parang original, Parang, kasi hindi talaga eksaktong original. So, sa paglipas ng panahon, merong mga iba-iba kasing version ng Bible, So, New English Translation Version, mga ganon, English Translation Version, tapos ano pa ba yan? So, ang dami, na version, di ko lang ma-recall, Okay. Pero, pagkakatanda ko, King James Version, yung parang mas reliable, na version ng
Biblia. Parang ganun. So anyway, sinasabi ko to, halimbawa, dun nga, naisulat yung sacred text na Holy Bible na lagay dun sa papyrus sa King James Version, something like that. Okay. And the same thing kapag sa ibang reference, kapag titingin kayo, lagi nyo tingnan yung original or yung parang pinakaunang naisulat yan para mas maganda. Diba? So, ayan. Anyway, written and orderly arrangement of documents pertaining to religious, economic, yun na nga, no, religious. And religious practices are done through script for dissemination to other places. This can also be handed down from generation to generation. Alright, next. Dito na tayo sa printing press. Actually, itong printing press, meron sana akong ipapapanood sa inyo na parang link, ano? Okay, so hindi ko lang kung makaka-copy and paste ko dito sa ating Google Meet yung link ng ipapapanood ko na are pala, no? Yung Gutenberg Press kung tawagin. Kasi kasama yan sa ating lecture. So, pakipanood na lang yung link na yan, Gutenberg Press kung tawagin. So, kung paano siya ino-operate or paano gumagana yung Gutenberg Press. By the way, ang Gutenberg Press, ito yung pinakauna, okay, na sabihin na natin way ng pagpiprint or printing machine. So, nakalagay dito, the printing press is a device that allows for the mass production, okay, of uniform printed matter, mainly text in the forms of book, pamphlet, and newspapers. It revolutionized society in China where it was created. Johannes Gutenberg further developed this in the 15th century with his invention of the Gutenberg press. So, yun na nga. So, siguro, pakipanood na lang. Okay, later on siguro, yung Gutenberg press, kung paano siya gumagana. So, ito ay makalumang way ng pagpiprint at doon nagmula yung printing press, na originate. Alright, the following are the consequences of the printing press. The printing press changed the very nature of knowledge. It preserves knowledge which had been more malleable in oral cultures. It also standardized knowledge. So, ito naman printing press, kumbaga yung advantage niya, mas mape-preserve yung mga knowledge, information kapag ka na piprint mo yung information, yung knowledge, di ba? As compared kapag ka oral. Siyempre, kapag ka oral, mas nababago-bago siya. So, whereas kapag ka documents, printed documents, so mas tumatagal siya, mas nape-preserve siya. It also standardized knowledge. So, gano'n naman talaga yon. Sa readings in Philippine history ninyo, ang pinaka-most reliable, ang pinaka-reliable na sabihin na natin na information or document is written or yung parang printed, di ba? Di ba kayo ay dumaan na sa readings in Philippine history, so nabanggit sa inyo ng instructor niyo yan, for sure, ha? Okay, nung nag-discuss na sinabi na ang ang pinaka-reliable na sabihin na natin source of information is written document, in line with printing press. So, tunay naman yon as compared sa oral, Yun na lang kaya sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, kapag may pinapasa ka mga requirement, okay, lagi kailangan ng mga written documents. 'Di ba? Sa halip na mga oral na sasabihin mo na, ganito patunay na sinabi sa akin na ganito or ganoon, Pero hindi ka papayagan. Kailangan may original na copy ka, may documents ka. Siyempre, personal na-encounter ko yun sa maraming pagkakataon. Alam ba, nagpapasa ako ng mga housing loan, mga ganon, or something, or mga patunay na, ito ang sinabi ng official, ayaw maniwala sa akin, gusto yung written document, mga ganon. So, kailangan talaga, kahit saan, lupalop yan, written documents, mga ganon, yung mismong actual, okay,
na document ang kailangan niya. Printing press in line with that. Pero minsan talaga, pagka walang available is, kailangan talaga oral mong masabi, ano? Ipaglaban mo talaga yun. Okay? May mga ganong times kasi. Alright, now, anyway, okay na tayo sa printing press. Print encouraged the challenge of political and religious authority because of its ability to circulate competing views. Printing press encouraged the literacy of the public and the growth of school. Alright, now, okay na sa printing press. Hindi, balik lang saglit sa script. Ano? Meron pala ako nakalimutan sa script sa aking pagkakatanda. So, dito sa script, wait lang ha. At dagdagan ko lang ng konti. Ang script, under na ang cuneiform, meron tayong tinatawag na Sumerian. The Sumerian in the city-state of Uruk are credited with developing the first known writing system, which is yun nga, cuneiform script. Ulitin ko lang ha, sa mga nagtitake down notes sa inyo. The Sumerians in the city-state of Uruk are credited with developing the first known writing system. So, ito nga, yung cuneiform, yung tinatawag ditong Sumerian, ito yung mga tao. Sila daw yung unang mga tao na nag-develop ng pagsusulat sa state ng Uruk. Pero ito ay sa Mesopotamia. Okay? So, ganon. Dinagdagan ko lang. No? Alright. And then, script is an important tool for globalization as it considers the integration of economy, politics, and cultures to the world. The great civilization from Egypt to Rome and China were made possible through script. Okay, next. Dito naman tayo sa electronic media. I think hanggang number 5 lang tayo para kasya sa oras, no? Alright. So, electronic media, it refers to the broadcast or storage media that take advantage of electronic technology. They may include television, radio, internet, fax, CD-ROMs, DVD, and any other medium that requires electricity or digital encoding of information. So, sa electronic media, nariyan na yung mga television, nariyan na mga radio, nariyan ng mga internet, fax, CD-ROMs, DVD, na ating binabanggit. So, halimbawa dun sa mga television, So, sa television, so, nung panahong, kumbaga, early, sabihin natin hindi pala, mga 1940s or 1950s, if I'm not mistaken, na originate or na-invento yung television. So, something like that. So, dito, electronic media na yon, So, it refers the broadcast or storage media that take advantage of electronic technology. Ang mga ganyan, Radio, internet, fax, CD-ROMs, DVD. So, anyway, halimbawa, yung mga DVD, CD-ROMs, lagi kong inuulit sa iba, Yung bang, ang idea na nung kasi dati, gumagamit ng CD, ng DVD para makapanood ka ng mga palabas, Okay? So, dati kasi, halimbawa, CD. Okay, maaaring hindi nyo naabot, pagka nanonood ng mga anime. So, nung bata pa ako, pagka nanonood ng anime, ay CD ang ginagamit. Ibig sabihin, yung Dragon Balls, okay, yung mga series ng Dragon Balls dati, doon sa CD, naka-inscribe na yon, Parang ganun. Tapos, ipe-play na lang sa media player. Mga ganun. Nung dati kasi ganun, medyo makaluma pa, In terms of electronic media, maging yung mga DVD, mga pinapanood na mga pelikula, sinasalpak na laang. Okay? So, ngayon, hindi na yung ganong common, Hindi na ganong popular yon. Okay? Iba na ngayon kasi, di ba? So, madali na ngayon makapanood ng mga anime, yung mga drama, okay, mga etc. na yan, Okay? So, sa internet na lang, mapapanood natin yan. And then, ongoing globalization processes such as economic, political, and cultural are revolutionized by a host of new media in the beginning of the 19th century. Okay. So, this electronic media in the likes of telegraph, telephone, radio, film, and television continuously open up
new perspective of globalization. So, kumbaga nung um, beginning ng 19th century, nariyan ang mga telegraph, nariyan na yung mga telephone, radio, films, and television, mga ganon. So, yun yung mga pinakaunang media na may tuturing natin na electronic media. Halimbawa, yung mga telephone na lang, So, ayun, the way na makapag-communicate na kalapit na lugar. Yung telephone noon, based doon sa napanood kong history, ang pagkaka-telephone niya is yung bang pag ginamit mo siya is that lang siya, kumbaga short range na communication. Ngayon naman is long range na kahit ibang lugar matatawagan mo, ibang part ng Philippines or even ibang bansa, yun lang, may charge lang na malaki, Parang ganun. Kasi nagamit na ng mga satellite eh. Alam nyo kasi yung mga cellphone, telephone. Bagaman yung cellphone, na siya, digital media, Pero usaping mga digital media, ibang usap na pala yan, So, alam ba, paggamit ng cellphone. Pero mamaya na pala, So, dito muna tayo, So, telephone, radio, films, and television continuously open up new perspective of globalization. In the 20th century, the only available mass media in remote village was the radio. Tandaan niyo yan, ha? So, sa 20th century, the only available mass media in remote village was the radio, while film soon developed as an artistic medium for great cultural expression. Tunay naman yan, di ba? So, yung, halimbawa, paggamit ng, let's say, nakalagay dito, mass media and remote village, yung radio nga, So, paggamit ng radio sa remote area, una daw yon. Tapos, sumunod pa yung mga film, something like that. So, yan ay sa electronic media. Next, we have here digital media. So, digital media, phones and televisions are now considered digital, while computer is considered the most important media. Influencing globalization, computers give access to global and marketplace and transform cultural life. Okay? So, are na. Sa digital media, nariyan na yung mga cellphone. Nariyan na yung mga computer, So, yung cellphone dati, Motorola yata yun, Yung bang ang laki-laki ng cellphone, tapos may antenna. Okay? Tapos ang lakas ng sound nun. Naabot ko pa yan nung maliit pa akong bata, Nung bago siya tuluyang maglaho. Okay? Hindi ko na Motorola ba? Or may tawag doon eh. Okay, nakalimutan ko lang, Kulay itim siya, tapos ang laking cellphone niya. Parang ganon. Tapos may antenna. Tapos maganda siya pantawag eh. Okay, ang lakas ng sound or speaker niya. So, anyway, sa usapin naman sa kasalukuyang panahon, makabago na, So, maliit na lang yung mga cellphone or touchscreen na mga ganun. Yung iba na tutupi pa na cellphone, yung talagang galing ibang bansa, etc. Kung ano man, So, the thing is, balikan natin yung sinabi natin kanina, about sa paggamit sa cellphone, or phones. So, alam niyo dati, para bang idea is, short range, yung communication. Halimbawa, doon lang sa sitting yon, nakapag-communicate ka sa paggamit ng telephone, sa paggamit ng cellphone. Ngayon naman, kahit sa iba't ibang panig ng bansa, pwede kang makipag-communicate, makipag-usap. Kasi nga, sa paggamit yan ng satellite, advanced na ngayon. Dati kasi wala pang satellite, yung nakalutang sa ating atmosphere, okay, sa ating daigdig. So, kumbaga, through that, yung data ay para bang na-channel, ibig sabihin, yung bang, sa paggamit ng mga data, yung antenna, something like that, may natatago kasi parang antenna yung inyong cellphone, mga ganyan or something like that, And then, in that way, parang nagsesend siya ng signal, okay? Kaya minsan kasi delay yung na re-receive na message or something, mga ganun. Kapag halimbawa, in airplane mode mo, kasi something na ayaw mo makareceive ng message or what, Tapos kapag inon mo, parang delay siya, So, ayun, yung bang siya ay na-send dun sa signal sa satellite then sa ibang lugar or sa ibang bansa, depende dun sa pinagsendan mo.
Ang sinasabi ko yung ano ha, data, hindi yung mga chat sa halimbawa social media. Iba yon, ibang usap pa yon, ano? Okay? So, anyway, yun lang naman, pahapiyaw lang. Kumbaga, dagdag knowledge lang about that. Sa mga signal, sa mga data, phones, ano? So, phones and television are now considered digital, while computer is considered the most important media. So, tunay naman yon yung computer, paggamit ng computer, ano? So, nasa makabagong panahon na tayo. So, dati kasi ang computer is very lag, ano? Very lag yung computer dati, Windows, ano pa ng 2000, no? Siyempre, hindi nyo na yun naabot mga student, ano? So, bago pa makapag-loading, ano, yung start up, ano, or starting, ano, ng, ano, computer. So, ang tagal, mga 5 minutes, parang mga ganun eh, sa pagkakatanda ko. Ngayon, mabilis na. So, anyway, yan, digital media. So, naalala ko dati, ano, ito, may share ko lang sa inyo, ano, kumbaga ang idea is hindi pa ganong kalaganap yung kumbaga pag-own ng computer, okay, sa household. Ibig sabihin, sa inyong bahay, I mean, nung dati ha, okay, sa mga bahay, ano, or sa bawat pamilya, hindi pa ganong kadalas na may computer. Kaya ang ginagawa ng iba, syempre, ng mga kabataan, diretso computer shop, ano, something like that. Lagana pa nun. Ngayon, hindi nagaano masyado pala, no, yung mga computer shop. Baga may mga piso net na, no. Okay. So, yan. Nakikita natin yung mga transition. Naalala ko lang dati, syempre, nung teenager, ano, nasa computer shop, tapos, alam ba, yung baon, ginagastos dun sa computer, pagka-computer, paglalaro ng games, tapos may mga times na, naalala ko lang, share ko lang, ano. So, yung computer shop admin or owner, nagpapapilot ng characters, tapos susweldohan ako na ng Jollibee or 100 pesos noon kasi magaling dun sa laro. Parang ganan, ano. Kumbaga share ko lang, ano. During that time, ng mga panahon noon, ano, talagang lagana pa yung mga computer. I mean, nung computer shop, ano. Ngayon, medyo lang, ano, paggamit ng computer. So, digital media, yon ang ating tinutukoy. So our daily life is revolutionized by digital media. People are able to adapt new practices like passion, sport, music, food, and many others through access of information provided by computers. Okay? So, ayun. Yun na nga lang pananamit natin, yung pagkain natin, na-influensyahan tayo sa pamagitan ng digital media, paggamit ng computer, nakikita natin sa social media. Okay, ginagaya natin kung ano yung sikat, kung ano yung trend sa social media. So, they also exchange idea, establish relation and linkages through the use of Skype, Google Chat, and Zoom, no? Yan yung mga masasabi nating mapaggagamitan, ano? And then, ito na lang, hanggang dito muna tayo kasi wala na akong time, ano? Popular music and globalization. World music is defined as the umbrella category, which various type of traditional and non-Western music are produced for Western consumption. It is a label of industrial origin that refers to an amalgamated global marketplace of sound as ethnic commodities. So yan, sa usaping popular music sa globalization, kumbaga lumaganap, umusbong kung ano yung popular music, ano, mga trends, ano, in terms of music. Depende naman yan sa kung ano yung ating tatangkilikin na music. But we're talking about here popular music and globalization. So kayo na lang, halimbawa, meron tayong iba-ibang preference in terms of music, ano, na kagustuhan natin, no? So ako, personally, mas gusto ko yung mga classical, mga ganun. Yung mga makaluma, ano, yung mga old style. Ayaw ko yung mga makabago na makamundo or something, ano? So, depende naman yan sa atin. Yung iba sa inyo, mas gusto yung mga popular or something, mga ganun. So, nasa sa inyo yan. But we're talking about here, popular music nga and globalization kung paano kumalat. Okay, that's the thing. Alright, so ayun lang yung ating discussion about dyan sa first part. Ano? First part pa lang yan ng The World of Ideas.